Hello everyone, this is Raj Camacho, isang licensed real estate broker. And andito tayo ngayon sa North Grove Hills Subdivision to feature a beautiful house and lot. Walang iba kundi yung ating Aspen model unit. Pero bago tayo magsimula, please click the subscribe button at hit na rin ang notification bell para pag mayroon kaming bagong videos na upload sa aking channel, ay agad namin kayong ma-notify. Okay, so for our Aspen model unit, ito ay malapit sa school like PUP Santa Maria, Bulacan. Malapit ito sa simbahan, palengke at ospital. At 2 rides ka lang ay andun ka na sa Metro Manila via NLEX Road. At 2 rides ka lang ay nasa Divisoria ka na. Can guarantee that this community is flood-free and sobrang aliwalas kasi ang lalapad po ng kanilang kalsada. So dito sa ating main road ay meron itong lapad na meters wide. And for our secondary road naman ay yun yung ating 8 meters wide. So itong area na to is dito ilalagay yung amenities like swimming pool, clubhouse, basketball court, and children's playground. At sa kabila namang area, sa kabilang block, is doon naman po ilalagay yung 1.3 hectares nila na 3 park. Okay, so for our Aspen model unit, we have a minimum lot area of 80 square meters. At ang frontage naman natin, magmula dyan, hanggang dito sa kantong to, ay meron tayong 8 meters wide. Yung depth naman natin ay 10 meters wide. So a total of 80 square meter. At ang kanyang floor area naman ay 67 square meter. So yung papasukin natin ngayong model unit is ito yung kanilang dress up model. Nang sa ganon ay mabigyan na rin po namin kayo ng idea kung paano i-maximize yung space natin for Aspen model unit. So sa ating turnover ay hindi po kasama itong ating fence. Ayan. Yung fence and gate natin ay hindi po siya kasama. So sa model unit na ginagawa nila is ito, naglagay sila ng fence. Tapos, ito yung space natin para sa ating parking lot. Kasyang-kasya naman kahit yung mga pick-up natin na sasakyan. Tapos, dito naman sa side na to ay meron pa ditong maliit na space na pwede mong i-maximize. Tulad ng ginawa nila, naglagay sila dito ng upuan at mga halaman. Then, dito naman sa likuran natin is meron tayong setback ulit, which is andito yung ating kitchen sink or yung ating service area, or pwede rin nating ilagay dyan yung ating laundry area. So dito sa kanilang main door ay hindi sila gumamit ng kahoy. So ito ay steel, pati yung ating hamba. So ang advantage naman dito is hindi siya mabilis masira. Unlike pag kahoy yung main door natin, pag once na naulanan, mabubulok agad yung ating mga hamba or pati na rin yung ating pintuan. So dito sa case na to, medyo matatagalan, kasi nga po, ito po ay steel door. Okay, so for our Aspen model unit, ito yung ginawa ng developer. Napakaganda po ng design kasi andun yung ating living area. Ayan. Tapos, yan siya. And again, like kong sinasabi na yung floor to ceiling niya ay sobrang taas po talaga. Kakaiba po ito sa mga projects na binibenta namin when it comes to floor to ceiling height. So, eto, ibang-iba talaga pag nasa loob kayo ng Aspen model unit kasi damang-dama mo dito yung lamig. Damang-dama mo dito yung aliwalas. Kasi nga po, aside from, marami tayong bintana, since tayo ay single attached nga po, meron tayong isang bintana dito, pintuan, isang bintana, 2, 3, ay meron pa tayong mataas na floor to ceiling height. Kaya feel na feel mo yung lamig pag nasa loob ka ng bahay. Okay, so aside from that, ay maganda rin yung kanilang floor distributions, floor plan distributions. Kasi nga,
Unang-una, usong-uso ngayon yung open concept. Pagpasok mo ng bahay, kita mo na kaagad yung living area and dining area. And aside from that, ay mabilis siyang ayusan. Kasi malalaman mo na kaagad kung saan mo ilagay yung living area. So dito, pwede mo ditong i-mount yung inyong TV sa side na to, tapos maglay ka ng console, no? Para mas matipid mo talaga or ma-maximize mo talaga yung mga space dito sa inyong living area. Tapos lagyan mo siya ng accent. So ang ginawa nga dito ay yung accent nila is wallpaper. So usong-uso na ngayon yung mga fluted panel. Pwede mo ring i-incorporate dito sa side ng inyong entertainment area. Tapos ganito, no? 4-seaters na sofa, okay na yung ganito. Or kung gusto niyo po, L-type na sofa para mas maraming bisita na po pwedeng i-accommodate natin sa ating living area. And aside from that, ay meron din tayo ditong space, no? Parang, display area na rin. Basta ang mahalaga, yan, nakita ninyo na sa sobrang laki po ng space na to, ay nakapaglagay pa sila ng maliit na table. Dito naman tayo sa ating dining area. So sa kanilang dining area, no, naglagay sila dito ng 6-seaters na dining table. And as you can see, ayan, malapad pa din siya kasi nga, yun, nakaikot pa din ako both side. Pwede akong umikot dumaan doon hanggang dito nang walang nasasagi sa katawan. Kasi nga po, malaki yung ating space for our dining area. And dito naman sa side na to, ito, ang turnover ng unit dito, no, ay hindi kasama yung mga gamit, syempre. So ang kasama lang dito, ganyan yung ceiling natin, naka-steel deck na rin po pala yan. So ito, may space tayo dito para sa ating refrigerator, freezer. And dito, nila nilagay yung kanilang gas range, no? Tapos, yung turnover natin for our kitchen sink ay granite tiles, tapos single sink, tapos meron tayong cabinet or meron tayong built-in cabinet sa baba. Sa taas ay wala tayong built-in cabinet. Then soon, kung gusto niyo i-move ito, kung gusto niyo talagang mas palakihin pa yung bahay ninyo, pwede niyo naman itong i-extend kasi meron pa tayong space doon sa likuran. Silipin natin. Yung pinuntahan natin kanina na ginawa nilang mini park, yan, pwede mong i-move dito sa side na to. Ayan, kasi nga may space pa tayo dito na nasa 3 meters wide and 1 meter naman dito sa area na to. So, depende na po yan sa inyo kung saan nyo po gustong mag-extend. Either dito sa side na to or dito naman sa side na to. Ngayon, kung may kasama kang senior citizen na kasama sa bahay, etong side na to, po pwede mo siyang gawing extra room kasi nga po 3 meters pa po yan. Okay? So next is our toilet and bath. So dito sa ating toilet and bath, eto siya, no? Complete ang ating features dyan. So naka-tiles na siya. Meron tayong shower area, water closet, and lavatory. Tapos, may naisip na akong design dito sa kanilang toilet and bath. So, ang gagawin nila, i-fluted panel ito lahat para hindi halata na mayroon tayo ditong CR. Di ba? Fluted panel lahat. Pati ito, para hindi halatang may CR. Tapos, lagyan na lang ng display na ganyan. So, napaka-simple lang, pero may wow factor pag once na pumasok yung bisita. Nasaan yung CR ninyo? Tapos yun pala, andito lang pala sa loob, tinago ng fluted panel. Next is, meron pa tayong space dito. Ito, yan yung ating storage area. Okay, so dito sa bahay na to ay lahat ng mga, kumbaga, dito sa bahay na to ay sobrang namamaximize nila yung space. Konti lang yung mga space na natatapon. Kasi, katulad niyan, yung kanilang hagdanan sa taas. So, yung normally kasi, yung ibang hagdanan sa ilalim ay hindi mo na nagagamit. Pero dito, na-maximize nila, dito nila nilagay yung kanilang toilet and bath. So, dito naman sa ating stairs, no? Ang railings natin ay tubular steel, tapos yung ating steps ay
mga hardwood po yan. So, dito naman sa taas, sa second floor, ay meron tayong dalawang kwarto. First room is this one. Naglagay sila ng double size na bed. May space ka dito. Yan. Pagbangon mo, yan, tas makaupo ka pa dito. Hindi dikit yung inyong bed dito sa wall. At, ayan siya, no? Tapos, ganun din dito. Ayan. Plus, meron ka pang 1 meter. Plus, meron ka pang 1 meter na space. At, tignan nyo naman, meron pa tayong space para sa ating malaking cabinet. And, meron tayong isang bintana, dalawang bintana, and soon, kung gusto nyo nga po itong i-extend or maglagay kayo ng balcony, butasan mo lang ito, sliding door, papunta sa inyong balcony, connecting doon sa isang kwarto. Puntahan natin. Pero bago tayo pumunta doon, ay check muna natin itong ating toilet and bath. So dito sa second floor, hindi mo na kailangang bumaba pa para mag-CR. Kasi nga po, meron tayo ditong common toilet and bath. Meron tayong shower area. We have the water closet and yung ating lavatory. And lastly, ito yung ating master bedroom talaga. Okay? So, ito talaga yung ating master bedroom. You know? Kasi malaki siya. Mahaba actually. Mahaba. Kaya nga ang sabi ko sa mga clients ko, kung naghahanap kayo ng 3 bedrooms, dito lang kayo sa Aspen, pwede mo siyang magawang 3 bedrooms. Hatiin mo siya dito. Yan. Hatiin mo siya dito. Tapos isang kwarto dyan. At isang kwarto dito. Diba? Tapos dito na lang yung pintuan mo. Kung gusto niyo pa ng mas malaking kwarto talaga, pwede mo rin i-extend yan, yung side na to, para mas lumaki yung inyong kwarto para sa inyong mga anak. Ang mahalaga, malaki ang lote ninyo, 80 square meters ang lot area for only 4.5 million pesos na complete na. So sa 4.5 million pesos na price ng developer ay kasama na dyan yung ating transfer of title, kasama na dyan yung tax. So napakamura lang, no? Tapos nasa isang exclusive ka pa na subdivision na hitik din sa amenities. Katulad na lang po ng kanilang 1.3 hectares po na tree park na hindi mo makikita yan sa ibang developer. And very accessible din papuntang Metro Manila. 1 hour or less than 1 hour, 30 kilometers away ay nasa Metro Manila ka na. Again, no? So dito, naglagay sila ng isang bed. Tapos ito, may pull-up bed pa siya dito. May space ka pa para sa inyong cabinet. So how much more nga po, no? Pag once na i-extend pa natin yung side na yan, kasi dyan ka maglalagay ng terrace mo, i-extend mo siya ng mga 1 meter, additional space mo yon. So mas malapad pa yung inyong bedroom number 2. This is the price for our Aspen model unit as of April 2024 with the minimum lot area of 80 square meters and the floor area is 67 square meters. 2 bedrooms, 2 toilet and bath at isang parking lot. Complete ang ating turnover, naka-tiles, naka-paint and partition. So yung price natin kasama na dito yung transfer of title at VAT, 4,584,110. Then yung ating reservation fees, 10,000 pesos. Yung ating down payment is 906,822. Then this is payable for 24 months nang walang interest. Then yung ating monthly down payment for 24 months is 37,784. Then yung balance natin na 80%, ayun po yung loanable amount through Pag-ibig Financing. Then for 30 years, ang ating monthly amortization is 24,339 pesos. So para maka-avail kayo through Pag-ibig Financing, dapat sumasahod tayo ng at least 70,000 pesos per month. Pwedeng combined salary ng inyong asawa, ng inyong kapatid, or ng inyong magulang. As long as na wala kayong in-avail na Pag-ibig loan before sa Pag-ibig, lalong-lalo na po yung housing loan through Pag-ibig Financing, tapos napa-foreclose niyo, ay hindi na po tayo ma-approve through Pag-ibig Financing. Pero, ma-approve tayo through bank financing. So, eto naman po yung computation natin through bank financing. So, yung price natin ay 4,584,110. Good news dahil meron tayong promo sa bank financing.
10% lang yung kanilang down payment. So yung down payment natin is 458,411. Bawasan natin ang reservation fee na 10,000 pesos at yung matitira doon is yun yung i-divide natin for 24 months nang walang interest. Then yung inyong monthly down payment sa loob ng 24 months is 18,684 per month. Then yung remaining balance natin na 90% is yun naman po ay loanable through bank financing. Then for 20 years, ang inyong monthly amortization through bank financing is 32,508. Yung required income naman para maka-avail tayo through bank financing ay dapat sumasahod tayo ng at least 95,000 pataas o pwedeng combined salary din ng inyong asawa, ng inyong anak, or ng inyong mga magulang. For more details about this project, clippings and reservation, please i-dial nyo po yung number na naka-flash dyan sa aming screen. And if you are new to my channel, kindly click that subscribe button at i-hit na rin ang notification bell para pag mayroon na kaming bagong videos na tulad nito, ay agad namin kayong ma-notify. Again, this is Rog Camacho, your licensed real estate broker. Thank you so much for watching and God bless.